tayong taong bayan, hindi dapat napayagan sila supili nito kung dun sa impeachment na naging desisyon ng Senado at ng Supreme Court. Paano ginasta yung mga pera? Lalo na yung confidential funds. Kasi pera natin yun. Pera ng bawat isa sa atin. Anong ginawa ng Senado? Ni Chis Escudero, dinelay. Pero ibang nakalagay sa batas eh. Kailangan agad-agad. Anong binigay niya rason? Dapat daw nilagay sa batas. Hindi forthwith, dapat immediately. Walang ibang ibig sabihin ng forthwith kundi immediately. So, ang translation lang ng forthwith is agad-agad. Tapos, nung nagdesisyon ng ang Supreme Court, tsaka nila in-apply ang forthwith, agad-agad gusto nila i-dismiss. Kaya pala lakas ng loob at paulit-ulit yung sinasabi na magsampa kayo ng kaso sa Supreme Court. Kasi pala, kasabwat. Lagi nilang sinasabi, diba? They have the numbers. Numbers bang pinag-uusapan para magdesisyon sila? 19 lang sila. Ilang milyon tayong Pilipino? Diba? Ilang milyong Pilipino ang gusto na matuloy ang impeachment. Kung numbers din lang ang sinasabi nila na basehan ng desisyon nila, pues, mas marami ang milyones kesa sa 19. We've got the numbers. Bakit ayaw nila tayong pakinggan? Sino bang bumoto sa kanila? Si Sara Duterte ba? Taong bayan eh. Hindi si Sara Duterte. Kung gusto pala nila na pagsilbihan si Sara Duterte at protektahan ang kanyang kuno-kuno rights, sana doon na lang sila nag-apply kay Sara na magtrabaho. Hindi sa ating mga Pilipino. Pera natin ang ginagastos nila sa lahat ng kanilang trabaho. Pati nga yung ninanakaw, atin pa rin eh. Diba? Yung itinutulong, kuno-kuno nila sa atin. Kaninong pera yun? Atin din yun eh. Ang pinag-uusapan dito, yung pera ng taong bayan na nilustay ni Sara Duterte na hindi niya ma-explika kung saan niya dinala yung pera. Mga DDS, galit kayo sa Senado at sa Supreme Court. Bakit? Pinipigilan nila yung due process ni Sara. Yung pagkakataon ni Sara Duterte para ipaliwanag ay i-prove na wala siyang kasalanan. Pinipigilan ang impeachment. Depriving Sara Duterte of her due process, of her right to prove herself to be innocent. Itong mga 19 senators na to, binabaliwala nila tayong mamamayang Pilipino. Paalala natin dyan sa mga senador na yan, hindi sila supreme power. Supreme power po ay yung Constitution. Yan din ang binastos nila. At ang tunay na power ay nasa ating mga taong bayan. Hindi sila. Kapag hinayaan natin sila sa plano nila na hindi ituloy na yung impeachment na yan, at hindi pa nagutin si Sara Duterte. At yan ang 2028, yan ang mananalo. At sila ang mga nakaupo ng mga senador. Wala nang hustisya ang Pilipinas. Baliwala na ang saligang batas. Papayagan natin, kawawa yung mga kabataan. Kayong mga kabataan ang kawawa. Wala nang demokrasi. Wala nang hustisya. Ngayon pala nakikita na natin kung gaano sila kagarapal na ginagawa yan sa atin eh. Lawmakers, lawbreakers, sobrang pambabastos sa atin, sobrang pambabastos sa saligang batas. Ang supreme power is yung saligang batas. Pero di nila yung sinunod. Binastos nila. These two supposedly honorable institutions and men and women supposedly honorable has suddenly become horrible, horror. Wala na silang honor, wala na silang dignidad, wala na silang respeto. Sa atin, sa saligang batas, mas lalo nga hindi nila napansin eh. Nawalan sila ng respeto sa sarili nila. Dahil nilagay nila ang sarili nila sa ganitong kahihiyan. This is for history na. Nakaukit na yan sa history natin. Yung maling ginawa nila at kahihiyan na ginawa nila sa sarili nila. Ayaw nilang matuloy ang impeachment kahit na alam nilang pwede silang manalo ng acquittal dahil ayaw nilang malabas yung mga ebidensya.
dahil mahihirapan na sila na ibudol at paniwalain ang taong bayan na walang kasalanan si Sara Duterte. Kaaminan tayo, yun. Mahihirapan sila na isway ang taong bayan na inosente si Sara Duterte. Paglaban natin kung ano yung karapatan natin at huwag natin hayaan na ginagago tayo ng garapalan at ginagawa tayong stupido na itong mga senador na to. At ganun din ang Supreme Court. Paglaban natin to para dun sa mga kabataan. Yung kinabukasan nila. Anyway, mga kaibigan, maraming salamat po sa mga lahat na nag-join. Always remember to pray, be kind to one another, and always smile. Good night!